Sa 4th day tutorial tayo. Ngayon, natapos na natin yung tungkol sa mga columns, walls, tapos doors. Naka-hide yung module natin, i-on natin. Yan yung module natin, di ba? Ngayon, ang mangyayari, ang gagawin natin, yung tungkol sa flooring. Tapos, bago tayo pupunta ng paggawa ng flooring, tapusin muna natin yung handrail nitong ng ports. Kaya, gawa tayo ng polyline. Yan. Tapos, offset tayo. Nasa wall ako. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, gawa tayo ng layer na handrail. Mayroon tayong handrail pala. Kaya, punta tayo ng handrail. Ito ang gamitin natin para hindi na tayo magbuklat doon. Kagaya ng nasabi ko noong una. Make objects layer current. Click. Tapos, yung handrail. Yan. Ngayon, offset tayo para sa opening ng handrail. Kaya, offset, kunyari, 1 meter sa sentro. Offset, 0.5. Yan. Click. Kabilaan para maging 1 meter. Yan. Tapos, offset natin yung handrail. Offset, 0.15. 0.15 natin siya. Yan. Yun. Ngayon, open doon. O di close natin. Para pag binoundary natin, hindi siya sasablay pag ginamitan ng boundary. Yan. Kasi pag boundary ang pinag-usapan, dapat close polyline. Yung binaboundary natin. Close yung polyline. Walang mga angat or opening dyan. Ngayon, alisin natin yung module. Kasi pag binoundary ko yan, kunyari boundary, hindi siya buo. Kasi may harang eh. Yan o. Hanggang dyan lang siya. Yan o. Yan o. Kaya kailangan i-off. Off natin gamit yung layer off. Click. Ayan. Na-off na. Kaya pwede na natin siyang i-boundary gamit ang handrail na layer. BO para sa boundary. Pick point. Click. Click. Yan. Yung mga di kailangan na natin i-delete. Click. Di kailangan yan. Delete. Tapos ito. Ganun din yun. Yan. Yan. Halos mabuo na. Ngayon, punta tayo ng floor. Dahil wala pang floor dito, kailangan na nating mag-open nito, yung sa layer. Tapos, i-click natin yung floor. Polyline, i-close natin. Close natin yung mga opening. Yan. Bakit ko sinusubra? Para pag deletein ko, masiselect ko kaagad. Yan. Kasi pag napatungan na yan, baka mahirap kapain, mahirap hanapin. I-off ko yung mga doors. Off sa layer. Diba? Yan. Na-off na. Polyline para sa elevation ng dalawa, magkaibaan, kaya click. Yan. Close ko yung loob. Close ko din to. Yan. Ito naman, ganun din. Kasi magkaiba ang elevation nito. L for polyline. Yan. Pwede na siyang i-boundary. Kaya BO, click, click, click. Yan. Ngayon, alisin ko yung mga hindi kailangan. Kagaya nito, hindi ko kailangan yan. Yung mga pinang-close ko, yun yung aalisin ko. Yan, alisin ko din to. Pati ito. Yan. Ngayon, ang nakikita yung blue. Tandaan nyo, pag yung kulay natin dyan, pagdating sa flat style, magkakaiba ang thickness niyan. Kaya, kung sakaling ito wall ang ipapakita mo sa printing, kailangan kabilahan nung line na yan, tapos line na to, parehas ng thickness. Ngayon, pag natapalan siya ng flooring, kunyari manipis yan, magiging makapal doon, tapos ito, yung interior, magiging manipis. Kaya anong gagawin natin? Select silang lahat, mga tungkol sa floor. Yan, siniselect ko siya na dotted line para masagi ko lang, ikuha na kaagad. Yan, tapos ito,
Send to back. Send to back. Yun. Oh. Nawala yung blue. Pero dyan lang sila sa likod. Kasi nga, di ba, send to back. Yan. Oh. Ngayon, lagyan natin ng step. Ito, step. Oh. 1, 2. Kailangan may step pa dito para medyo mataas. PL. Tapos, 0.25 kunwari. 1 meter. Tapos, doon. Ngayon, kailangan kong i-close. C. Type mo yung C para mag-close. You know? Kasi pag hindi mo yan i-close, ganyan siya, oh. Yan, oh. Yan. Ganyan lang siya. O, ngayon, pag kinlose mo, click, 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 C. Close. O, di ba? O, yun. Nag-close yun. Ganon din dito. Pero bilangin natin yung step. 1, 2, 3. Dito, 1. O, kailangan ng dalawang step. Kahit kopyahin na natin to. Copy. Yan. Yun. Kaya lang, sobra. Di ba? Sobra, oh. O. Ano gagawin natin? Click. Hawakan mo sa grip. Itapat mo doon. Magpo-polar track siya doon sa intersection. Yan, oh. O. Kikita nyo yung parang X dyan. Pag click ko yan, yun. Punta doon. O. Ilagay natin. 1, 2. Walang parang isa. Kaya, mirror natin. Or copy. Pwede rin copy. Mirror yung ginamit ko. Yan. O. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. O. Yan. Pwede na siyang layer on. Lay on. Layer on. Lahat. Ibig sabihin nun. Yan. Sabay-sabay. Lahat ng naka-off, in-on niya. Para ma-check natin. Kagaya nito. Di ba? O. Nasa likod yung handrail. Kaya, click natin siya, papuntahin natin sa harap. Yan, hanapin natin yung bring to front. Yan, bring to front. Click. Yun. Wala yung blue. O, ngayon sa Windows na tayo. Pag Windows, ganito naman. Siyempre, section ng kwan yan eh. Window sa top. Kasalukuyang nasa floor layer tayo pero okay, gamitin muna natin bago natin ilipat. Kaya, at 0.1, 0.05. Oh, kasi 2x4 eh. Yan yung hamba. Ngayon, gusto natin na distance is, kunyari, ang opening ng every panel is 0.50. Kaya, copy natin 0.50. Copy 0.50. Yan. Pag susukatin mo yan, hindi exact na 0.50 yan. Kasi sa loob eh. Loob, yung clear opening. Yan o. Yan. O. Ngayon, ganun ulit. Copy. 0.50. Yan. Kung ilang panel yung gusto mo. Kunyari ito, gawin nating 3 kaya 4. Yan. O. Pag para minsanan, i-mirror na lang natin. Mirror, ganyan o. Kunin mo sa gitna. Parang ito yung pinakagitna na hamba, yan yung mapupunta doon. Di ba? Kaya kunin natin sa gitna ng isang hamba, yung nasa dulo. Kaya yun. O, di ba? 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos, i-rectangle natin end to end ng corner yan. Ngayon, gawa tayo ng layer. O kaya kung meron na, ayan. Gamitin na natin yung Windows. Yan. Select natin siya. Tapos ilagay natin sa Windows. Yan. Tapos, ayan o. Gamitin na natin yung layer. Make objects layer current. Click natin siya. Para yung floor mapunta na sa Windows. Yan. O. Kunwari, ang window natin is sliding. Kung sliding siya, ganito yan. Pag sliding, siyempre, at 0.025, assume natin na 1. Yun. Tapos move, lagay natin sa gitna. Yan.
Assume natin na sliding kunwari. Yan. Palitan natin yung window natin. Ah, kasi pag ito na window, parang pag jealousy, di ba? Tingnan mo. Copy ko. Yan. Yan. Parang jealousy. Ngayon, pag sliding siya, ganito ang gawin mo. Kung per paddle ng sliding is ganon sa opening nun, ganito ang mangyayari dyan. Yan. Tapos alisin mo to, mirror mo. Yan. Tapos move sa end. Yun. Sliding siya. Ito. Slide siya dyan. Open ito. Kung sa kanina naman na ito ang slide mo doon, ito ang open. Ngayon alisin natin yun. Mirror natin siya sa kabila. Depende na sa iyo yan kung anong window ang gagamitin mo. Ito, parang jealousy. Kaya ito ang gamitin natin, yung sliding. Copy natin siya, copy. Lagay natin sa gitna. Kaya kunin natin sa midpoint to midpoint. Hanapin natin yung midpoint. Yan. Snap to midpoint. Yan. Mirror sa kabila. Mirror. Kasi ito, magkapares lang eh. Kunin natin sa gitna. Yan. Tapos dito naman. Rotate natin ito. Yan. Kunin natin sa gitna. Move. Yun. Lagay natin sa midpoint. Midpoint to midpoint. Yan. Mirror ulit sa kabila. Yan. Kunin ko dito kasi yung distance nito tapos doon parehas lang. Kaya kunin ko sa gitna nila. Ito yung pinakagitna nila, yung line ng module. Yan. Diba? Ngayon, lagyan ko din ng bintana ito. Mirror ko lang. Mirror. Yan. Kunin ko sa gitna. Kasi same distance nga, di ba? Ito. 3.5, 3.5. Kaya, click. Yan. Kunwari dito din. I-copy ko lang to. Okay, mirror ko muna to. Mirror. May wall dyan. Kailangan may gitna natin dito. Kaya, dito muna, pansamantala. Tapos i-move natin. Move. Move sa midpoint. Tapos yung midpoint nito. Pag di mo makapayan, ilabas mo muna. Tapos move. Kunin mo sa midpoint to midpoint nito. Itong line na nasa loob. Hindi itong nasa labas. Kasi pag nasa labas, yan. Nakalabas siya na, naka-usli siya doon sa, nakalampas doon siya sa wall. Yan di ba? Kaya pag dito ay, alisin ko sa orto. Tingnan mo ulit. Yan. Pero pag doon, yun. Kaya yung loob, hindi itong nasa labas kasi mali. Diba? Straight line, tapos midpoint. Straight line, tapos midpoint. Di mamamali ito. Lalapas dyan sa wall na yan. Kaya dito ka sa loob. Yun. Kunwari ito naman. Yan. Kapihin mo lang yan. Kapihin mo. Tapos, ano ba ang kakasya dyan? Rotate natin. Rotate. Ilang panel ba ang kakasya dyan? Tingnan mo. Try mong isukat. Yan. Halos sagaran. Kaya, hindi pwede. I-move ko. Yan. Alisin ko itong isa. Yan. Tapos, i-close ko ulit. End to end. Para sa hamba na nasa baba. Diba? Tapos, move. Kunin ko sa midpoint. Yan, midpoint to midpoint. Ngayon, yung CR naman. Kung sa CR, pwede mo siyang i-copy ito. Pero hindi na siya pwedeng sliding. Mali na. Hindi na pare-parehas yung opening. Kaya, gusto mo, i-delete mo to. I-delete mo yan. Tapos, owning siya. Copy, di ba? 0.5 tayo kanina. 0.5. Owning siya.
Yan. Move natin doon sa CR. Yan. Yung loob ulit ng wall, hindi yung nasa labas na wall, yung exterior wall, interior wall mo kunin. Kasi ito yung straight line eh. Yan, yung nasa labas, yan yung first point, second point. Yan yung straight line niya. Ito. Kumanto eh. Kumanto din doon. Diba? Endpoint to endpoint. Kaya dito, yan. Ngayon, lagyan natin ng fixture, sanitary fixture, yung CR. Punta tayo ng Design Center, DC. Yan. Tapos, punta tayo sa Home Space Planner ba? Mali. Home Space Planner, yan ang tungkol sa Home Space Planner. Mayroon din mga landscape dyan, pero kukunti lang, kaya kailangan mong mag-download ng mga templates. Yan. House Designer, click natin yung blocks niya. Yun. Andun yung lavatory, yung sink, toilet. Yan. Ngayon, pag kidlik ko siya, tapos drag ko dyan, ang laki. Ang laki siya, oh. Tignan natin, oh. Yan, oh. Ang laki, di ba? Kasi yung unit mo dyan. Units. Yan. Ilagay mo sa meters. So, meters. Yun. Tapos, okay. Kaya, balik ka ng Design Center, DC. Click mo siya ulit. Drag mo, maliit na. Kunin natin yung toilet. Yan. Yan lang naman ang kailangan natin eh. Nasa sayo na yon. Depende pag magdi-design ka ng maliban sa dito. Kunwari may mga bathtub. Kunin mo doon. O kaya i-download ka kung kulang. Yan. Ngayon ang layer niya napunta sa Windows. Kaya gawa ka ng sanitary fixtures. Sanitary fixtures. Yan. Anong gusto mong kulay? Kunwari, blue tayo. Yan. Okay, blue natin. Ipunta natin sa sanitary fixtures. Yan. Tapos, kasi Windows dun eh. Make object layers current. Yan, paulit-ulit natin na ginagamit para matandaan mo. Click. Yun, yung Windows kanina, naging sanitary fixtures na. Yan. Iayos natin yung toilet. Yan. Kunyari dyan yung toilet. Yan. Tapos yung lavatory mo, kunwari, rotate natin. Rotate ortho. Yan. Pa-vertical. Yan. Tapos move natin. Kunin natin sa sintro. Tignan natin kung kasya ba dito or doon. Yan. Dito ka kasya. Kaya move natin. Yan. Click. Lagyan din natin ng floor drain. Yung floor drain is 4x4 kaya 0.1, 0.1. Nag-at ako 0.1, 0.1. May at yan. Para yung first point is 0 para sa origin. Tapos yung 0.1, 0.1. Natapik na natin yan nung gumawa tayo ng column. Kaya, kunin natin sa sentro, lagay natin dito. Tapos yung tungkol sa direction ng slope, lagyan natin ng tungkol sa slope. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Yun. Diba? Tapos, ganun din dito. Yun. Gusto mong isubra natin doon para maipakita na yan yung tungkol sa slope. Lahat ng tubig papunta doon dapat sa floor drain. Hindi yung tubig ipapalayo sa floor drain. Mali yun. Yan. Ngayon magha-hacks tayo. Kunwari magta-tiles tayo. I-off natin yung grid lines or module line para walang sagabal sa boundary. Click. Yan. Tapos yung doors. Sagabal yan eh. Diba? Kunyari hats natin to.
Hats. Ano bang gusto mong tiles dyan, kunwari? O, mamimili ka. Ano bang pattern? Yan o. Yan. Hmm. Hmm. O. Nasa pagpili mo na yan. Kunyari, ang piliin ko ito lang. Yan. Click OK. Tapos, add pick point. Click. Yan, di ba? Preview. Yan. O. Nasa sanitary fixtures siya. Delete ko muna. Kaya, gawa tayo ng layer. Tiles. Tiles. Yan. Kunyari, ang kulay is gray or number 8. Yan. Oh. Punta tayo ng tiles. Tapos, hats. Yan. Add pick point. Click. Yun. Tapos dito, kunwari, hats din. 45 siya, ganyan yung angle. Oh, depende sa'yo yun kung papalitan mo. Pero kunyari, hindi ko palitan. Angle lang ang ilagay ko. Rotate ko ng 45 para vertical horizontal. Add pick point. Click. Yan. Oh, di ba? Tapos. Ayan, labas ko yung module. Tapos mga doors. Lay on ko lang. Lay on. Yan. Enter. Labas lahat. Bago mo lilabelan yan, kailangan mag-dimensioning ka muna. Mag-paper sizing ka din. Para ma-match mo yung mga height ng text doon sa paper size mo, doon sa label mo doon sa floor plan. Kaya mag-paper size tayo. Yan. Hanap tayo ng file mo. Yung naka-open na. Yan. Ito yung tungkol sa tracing paper. Di ba? Pag dini-i natin yan, DI, distance, ito yung 500 by 750. Yan o. 500. Di ba? Actual size in millimeter. Ito. Yan. Yan ang kopyahin natin. Shift Control C. Click. Tapos paste natin doon. Doon sa drawing natin. Shift Control V. Yan. Zoom all. Yun. Malaki masyado, di ba? Yan. Ngayon, i-proportion natin yan. Yan. Kunyari, gusto natin na 1:100 itong tracing paper na to na size. Copy natin siya. 1:100. Scale. Yan. Click. Yan. 100 yung gusto natin. Kaya 100 divided by 1,000. Yan. Oh. Yan yung 1:100 dyan kung ipapasok mo yung drawing mo dyan. Yung size na paper na yan, pag pinasok mo yung drawing mo, 1:100 yan. Yan. Ngayon, dito naman tayo mag-proportion. Copy natin yung floor plan, Shift Control C, tapos Shift Control V. Diba? Ang liit masyado. Ngayon, i-proportion natin yung drawing dito sa paper size na magkaparehas lang sila nun. Yan, proportion sila. Malaki man ito, maliit ito, pero proportion sila. Oh. Ngayon, i-scale natin yung drawing. Scale 1,000 divided by 100. Yan. Proportion yan. Kahit malaki yan, maliit yun, naka-proportion silang dalawa. Yan. Kasi, kaya kita yung dinaan dito kasi may mga nagdadimension pag 4 meters yan, 4,000. Oh, 4,000 millimeter na yon. Oh, isipin mo na lang, nakasulat dito, scale 1:100 meters. Kamo, meters yung unit sa scale na sinasabi mo. Pero yung unit ng dimension mo, millimeter. Oh, parang pinakita mo na hindi mo naiintindihan ng math doon. Very basic pa lang yun, di ba? Unit pa lang pinag-uusapan doon. Yan. Ngayon, pakita ko na proportion yan. Yan, malaki na ito, tapos ito. Kaya i-align natin. Copy ko siya. Copy. Tapos, align natin siya. Tapos, itatapat natin kung lapat na lapat, di ba? Para maipakita sa inyo, no? Proportion siya dito sa maliit.
Yung malaki na to. Oh. Align. AL. Click natin siya. Specify first source point. Yan, source point. Tapos destination point. Click. Tapos second source point. Yun. Tapos destination point. Second destination point. Ito. Yan. Tapos anong sabi? Scale object based on alignment point. Oh. Yan. Yung length na yan. Length na yan. I-proportion yan. Yes. Yes natin siya. Yun. Pag titignan nyo parehas lang, oh. Ito galing dito to. Ngayon try nating ilapat itong inalign natin, di ba? Yan oh, pag tingnan nyo, di ba? Magkaparehas. I-align ko yung title block. Muna yung title block. Yun, di ba? Lapat. I-align ko din yung drawing na floor plan. Ayun, align. Saan ba galing yun? Di ba dito? Ibig sabihin proportion siya. I-undo natin. Deletein ko na. Yan. Ngayon, i-preprint din natin. Bago tayo mag-labeling, ang kwan natin labeling pero unahin natin yung tungkol sa printing, scaling. Ngayon, i-preprint natin. Control P. Tingnan natin sa AutoCAD PDF, yung high quality. Tapos hanapin natin ang 20 by 30. Kung wala, gawa tayo. Yan, gawa tayo. Saan ba? Custom paper size, add, tapos start from scratch, next, 20, yung width, di ba? Height is 30. Pabaliktad. Okay lang yan. Kahit kung gusto mo di, 30, tapos 20, okay lang din. Pero gawin natin 20, tapos 30 yung height. Baliktarin na lang natin. Ba? Tapos units, inches. Next. Next. Yun. Pangalanan natin. Tracing paper. Yung user, palitan ko na lang. Tapos, tracing paper size. Yan. 20 by 30. Next. Yan. Sa AutoCAD PDF high quality print. Yung kanina, yung printer. Next. Finish. Okay. Save. Change to the following file. Okay. Diba? Ngayon, meron na tayong 20 by 30 dyan ngayon. Yan o. Tracing paper size, 20 by 30 inches. Click. Yan. Tapos, millimeter natin. Tapos, Windows. Windows natin ito. Ito munang mauna. Pakita ko na 1:100. 1:100. Scale to fit mo. Center flat, scale to fit. Yan. 0.1. Ang 1:100 pagdating dito sa maliit na to is 0.1. Bali, 100 divided by 1,000 is equal to 0.1. Yan. Apply. Preview. Yan. Pero yung kabila naman, magkaiba. Windows natin siya. Alisin muna natin sa scale to fit muna natin. Yan. Windows. Ang gusto nila kasi 1:1 palagi ito. Yan. Alisin ko yan. Apply. Preview. Ganun din. Magkaparehas lang. Diba? Colored pa yan kasi hindi pa tayo nag-control ng flat style dito sa flat style na to. Yan. Ngayon, pwede na tayong mag-label. May size na tayo. Yan na yung gagamitin natin. Kunyari, floor plan. Kunyari, gusto mo ito, floor plan. Tapos, ito yung para sa scale 1:100. Ganon din dito. Alisin ko na to kasi hindi ko yan ginagamit. Ito kasi, ito yung nagbibigay ng exact pag may kailangan ako. Pag dini-ay ko yan, talagang 4 meters yan. Yan, 4. Pagkuha ko ng area, tama yung ibibigay niya. Yan, kunyari, ganyan. Hmm. 14 square meter. 3.5 by 4. Calculate natin. 3.5 times 4. 14. Di ba? Ito, yung isa, hindi magbibigay ng tama yan kasi na-blow up na yung drawing kaya hindi ko ginagamit yan.
Oh. Ayaw ko yung ganun sa ginagawa nila na pag 4 meters to tapos susukatin mo 4,000. Oh. Oh. May ipakita ako sa inyo na tungkol sa plans na ginawa ng iba. Tingnan nyo to. 6 classroom 6 classroom. 2-story 6 classroom. Blow up mo nga to kung anong scale. Nababasa ba? Pag hindi ito isa. Kasi halos dikit-dikit na, naka-print sa A3 kasi. Nababasa? 1:100. Oh, 1:100 daw to 1:100. Tingnan mo 4,500. Imbes na 4.5. Di ba? Ngayon, tingnan mo dito. Tingnan mo yun, na lagyan ng unit, meters. 32,000. 32,000 meters. Akalain mo 32,000 meters, tig 3 classroom per floor. Ang sukat ng isang classroom, yung haba is 9 meters. 9, 18, 27 meters. Pero pag tignan mo doon, 32,000. Kasi nga, dahil doon sa scale. Pag meters ito, dapat meters din yon. Ngayon, nilagyan na ng meters. Pag lagyan mo ng millimeters yan, mali pa din. Bakit? Meters to millimeters doon. Bakit? Di natin naiintindihan ng tungkol sa units. Ngayon, dahil hindi ko kailangan to, delete ko to. Yan. Yung nakuha kong title block pala, yung hindi pa naayos ng tama, palitan ko yung tama. Madali lang naman. Ito yung naayos na. Yung may pangalan na. Yan, ganyan. Kaya copy ko to. Pares din lang. I-align ko na lang. Kasi proportion. Di ba? Shift Control V. Yan. I-align ko siya. Align. Tapos, yes. Di ba? Yes. Select, skill object based on alignment points. Yes. Yun. Magkasing height din yan. Parehas lang, Kaya, deletein ko to kasi mali pa to. Hindi pa na, yung dulo. Ito ang papasok ko na title block. Parehas lang din. Kahit i-control P mo pa yan, ganun pa rin. Pag 1:100. Yan. Tapos 0.1, di ba? 100 divided by 1,000. Try to layout. Review mo. Ganun pa rin siya sa dati. Ganun. Yan. Ngayon, pwede na tayong mag-label. Pwede ko nang explode to. X. Explode natin. Para makakuha ng mga text. Kunyari, ito yung kailangan kong text. Tapos ito. Control C. Control V. Yan. Editin ko. Edit. Or double click. Naka-text lang siya. Pwede siyang i-convert sa M-text. Ito. Text to M-text. Yan. Convert sa M-text. Ito din. Text to M-text. Yun. Na-convert din. Kasi ito, naka-explode yan . Yan. Tignan mo yung grip niya. Ting isa. Pero ito, 4. Yan 4. Yan. Pwede mo rin siyang i-combine. Explode ko ulit. Balik ko sa text na Yan. Na-explode. Bumaba yung Yan. Bumalik siya sa text na properties. Text para combine. Text to M-text. Yan. Combine na. Di ba? Deletein ko yung yan. Floor plan. Capital letter lahat dapat. Floor plan. Tapos yung scale ko. Scale 1:100 M. Yan. Tapos, Shift Control A para maselect lahat. Yan. Unatin natin. Distribute. Yun. Diba? 1:100 siya. Bago ka mag-label, sabay mo na rin yung dimensioning. Yung tungkol sa dimensioning.
dim style. Dimension style. Yan. Editin na natin. Pero alamin mo muna yung height. Height dito is 0.4308. Tapos ito, 0.2297. Kopya ko. Shift Control C. Copy ko. Yun. Para alam ko. Baka hindi ko matandaan eh. Tapos ito naman, yan. Shift Control C. Yan. Kaya, dim style, dimension style, diba? Modify, yan. Oh. Lines. Punta ako sa gray. Kulay, yan, 8. Tapos, ganun dito, 8. Yun, 8. Yan, oh. Yung nababago dyan, siya yung tinutukoy dito. Dimension lines. Yan. Tapos, extension lines. Extension lines ito eh. Yan. Tapos, dimension lines ito. Yan. Tapos, symbol and arrow. Ano gusto ko? Gusto ko yung origin indicator. Yan. Click. Yan, circle siya. Anong size? Gusto ko ganito din, 0.2297. Nasa sayo na yan. 0.2297 para magproportion sa drawing. 0.2297. Tapos text. Anong size? Anong style, di ba? Kunyari, area o kaya impact. O, aerial tayo nga, di ba? O, yan yun. Tapos, kulay, green. Yan. Tapos, text height. Maliit lang. Kaya ito, 0.2297. 0.2297. Yan. O, yung draw frame around text, di ko ginagamit yan. Vertical, siyempre, pag pa-vertical, above. Ayan. Above sila. Above. Yung above. Pumunta sa taas. Tapos, align with the dimension line. Gaya nito, align with the dimension line. Yun, nag-align. Offset from origin. Kung 0.22 yan, divided by 2, di 0.11. Kung sakali. Huwag na yung nasa dulo. 0.11, di ba? Tapos, ano pa? Always keep text between extension line. Mga kan ba? Kunyari, ito nasa labas. Kagaya niya, no? Nasa labas. Yan, i-check ko yan. Yun, napunta sa loob. Oh. Tapos, draw dimension line between extension line. Yan. Di ba walang line? Kaya click ko yan, malalagyan. Yung primary units, dito tayo, precision 2 digit lang. Yan. Tapos, suffix, M. Oh, yan, M. Yan. Yung suffix sa dulo, yung prefix before ng number. Yan. Ngayon, okay na siya. Check natin kung meron pang ibang kailangan. Parang wala na, di ba? Yan. Wala na. Yung text, height, fraction height scale, okay yan. Text height, 0.2297. Ano pa ba? Offset from dimension line, yung distance niya dun sa dimension line, yung text, ito, 0.11. Yung tungkol sa arrow size, o kung gusto nyo, 0.11 din, para lumiit. Yan. Lumiit na, di ba? Lumiit. Yan. Pag okay na, okay natin. Okay na natin, close. Yan. Delete natin to. Hindi ko na kailangan eh. Di ba? Dimensionan natin. Click. Click. Yun. 4 meters. Meters yung unit. Dahil, meters yung sinasabi sa scale. Scale 1 is 100 meters. Di ba? Hindi dapat meters yan. Tapos ito. Yung 4 meters mo, 4,000. Mali yun. Kaya, ito yung tama. Yung ginagamit ko, yung linear dimension. Yan o. Kasi pag ito, aligned dimension, kunyari, diagonal, magda-diagonal kaya.
Pero wala tayong diagonal eh. Kaya, yung linear dimension. Ngayon, gusto mong mag-dimension ulit doon, yung sa susunod, pwede mo gamitan ng ito, continue. Yan. Yan. Tuloy-tuloy kung marami, di ba? Tapos yung total. Yan. Ganun din dito. Ha? Stretch natin. Kasi parang bitin eh. Stretch natin. Mamaya na natin putulan. I-ortho natin para vertical siya. Yan. Dimension. Linear dimension to ha. Yan. 3.5. 3.5. Total. Yan. Hindi ko na ginamitan ng continue kasi dadalawa lang naman yung dadimensionan ko na span eh. Yan. Ngayon, yung tungkol sa module niya, Shift Control C, yan. Control V, palitan ko A. Yan. Tapos, circle. Yan. Na-snap. Kaya alisin ko sa pagka-snap. F3. Yan. Move. Ibalik ko yung snap F3 para mahawakan ko sa quadrant and point. Yan. Copy. Yan. Copy rin dun sa horizontal. Yan. Iayos ko, stretch, stretch. Yan. Yung di ko na-stretch to. Ulitin natin. Stretch and point to quadrant. Yun. Gumalaw ng gano'n. Ayos natin. Yan. Tapos ito. Yan. Pero dito. Magalaw din yun. Yan. Yan, ayos na. Nangyari yung kanina na gumalaw ito kasi hindi siya naka-block. Kasi ang ginamit natin na layer, tiles. Hindi natin ginawan ng layers. Bago natin editin to, yan, yung tungkol sa module, i-layer muna natin siya. Click, layer, tapos dimensions. Yan. Tapos, palitan natin ng green. Yan. Tapos, yung module text. Module text. Yan. Close. Yung module text, ito yun. Yan. Ngayon, i-block natin ito. Lagay muna natin sa dimensions. Yan. Tapos punta tayo ng dimensions. Make objects layer current. Tick natin siya para yung tiles mapunta sa dimensions. Yan. Tapos saka natin i-block. Kasi pag binlock mo yon, dimensions nga sa loob pero yung block nasa tiles siya. Kaya nilagay muna natin sa dimensions. Tapos pumunta tayo ng dimensions. Pinalitan natin yung tiles ng dimensions, yung layer. Saka natin kinonvert sa block yung mga dimensions. Ngayon, kahit i-stretch mo na yung mga kuan dyan, kung ano-ano pa dyan yung mga magalaw mo, hindi na yan gagalaw yung dimension kasi naka-block na eh. Yan. Ngayon, pwede na natin editin yung mga ito, yung grid line, yung module text. 1, tapos double click. 2, double click. 3. A, double click. B, double click. C. Yan. Pwede na natin i-label yung floor plan. Shift Control C. Ganun ulit. Control V. Alisin natin yung malaking letters. Yan. Tapos,
Kunyari, living room o living area. Yan. Click. Stretch natin. Yun. Living area. Control C, Control V, dining / kitchen. Di tayo nakalagay ng nakapaglagay ng sink. Pero lagyan natin mamaya. Tapos, Control C, Control V, bedroom. Yan. Copy natin sa taas. Copy, bedroom. Yan. Hit na natin ng konti. Yan. Tapos, ito naman, Control V, andyan pa yung nasa memory pa rin yung tungkol sa kinapi natin na dining kitchen. Kasi nakapasok pa rin sa memory nung kinapi-paste natin itong dining kitchen. Yan. Ports. Unatin natin siya. Yan. Yan o. Distribute. Yan. Tapos lagyan natin ng sink. Kitchen sink. Kunyari dito. Dito mag-start. 0.8. Kunyari hanggang dyan. Assume natin. Yan. Sa end ng window. Dito. Yun. Ayan o. Nagpo-polar track siya. Click natin. Pag lumabas yung intersection ng polar track tapos nung line ito, click natin. Yan. Tapos click. Close. Yan. Ito, ayusin natin. Dining and kitchen. Palitan na lang natin. And kitchen. Yan. Para ma-stretch natin. Yan. Lagyan natin ng sink. Offset natin. Offset. 0.1 kunwari. Yan. Tapos dito mas malaki. 0.05. Yan. Para sa faucet. Tapos adjust natin to. Anong gusto mong butas dito? Kunyari, offset natin 0.8. Kunwari, offset natin ng 0.8. Offset, 0.8. Yan. Stretch natin. Yan. 0.10, 0.15, 0.10. Kung gusto mong medyo lakihan to, move natin. Move another 0.1 para 0.20. Yan. Sanitary fixtures. Yan. Yan, tapos na. Control P para printing. Yan, 0.1 siya, 1:100. Yan yun. Tapos, nakaset na to. Naset natin kanina nung bago tayo labeling, dimensioning, di ba? Punta tayo ng new. Yan. Start from scratch. Next. Kunyari, pangalan mo, Ella. Yan. Next. Finish. Yung preview niyan, ganito. Ngayon, aayusin natin. Edit. Lahat ng kulay, black. Kaya, select natin sila. Mula taas, scroll natin, shift. Baba. Yun. Use object color, black. Yan. Para black silang lahat. 7 plus, pag i-preview mo yan, black na siya. Yan. Balik tayo dito para i-control yung mga line weights ng bawat line na ginamit mo dyan. Kaya magkakaiba yung kulay para ayusin mo yung mga line weights. I-ayos natin yung line weights. Ito, kanina, naiano na natin. Lahat ng kulay, black. Diba? Ngayon, kunyari yung red. Dito ka sa line weight. Kunyari yung red mo is 0.2. Tapos, yung magenta mo, makapal. Line weight, kunyari,
0.9. Di ba? Tapos kunyari yung green, 0.5. Yan, save and close. Kung wala na. Pag titignan mo yon, apply to layout, tapos preview, continue. Yun. Pag titignan mo, makapal na yung magenta. Magenta yan eh. Yung ginamit natin, tingnan mo yung magenta. Yung cyan, hindi natin kinontrol. Kaya i-control natin, tignan mo. Dikit-dikit. Yung green. Di ba? I-ayos natin. Kunyari yung green, bawasan. Gawin natin 0.15. Tapos yung magenta, lakihan pa natin. Gawin natin 1. Save and close. Preview. Continue. Yun. Nababago siya. Ayusin natin yung cyan. Kalimutan ko yung cyan. Ito, palitan natin. Gawin natin 0.09. Save and close. Preview. Mababago din yun. Pag titignan mo, yan o. Lumipis. Yung number 8, medyo makapal. Kaya, palitan natin yung 8. Yung line weights niya, 8. Gawin natin 0. Manipis. Pinakamanipis. Save and close. Preview. Continue. Yan. Manipis na siya. Diba? Yan. Yung number 31, yung sa walls, palitan din natin. Kunyari, yung 31 natin, 31. Gawin natin 0.15. Tapos, bawasan natin yung magenta. Medyo makapal yung magenta. Yung magenta, gawin natin 0.7 lang. Save and close. Preview. Continue. Yun. Yan. Okay na siguro yan. Kung alanganin ka dito ay sa wall, yung thickness ng wall mo, yung lines niya, di palitan mo. Dali lang naman, di ba? Yan. Gawin natin 0.2. 0.2. Save and close. Preview. Yan. Yun. Kung ano ang okay sa'yo, ikaw nang bahalang mag-control doon. Yan yung tungkol sa 2D drawings natin sa AutoCAD. Okay.